Plastic pollution is killing wildlife and devastating the ocean. Whales, turtles, and seabirds are choking on plastic. More than half of all sea turtles surveyed have ingested it. And it's expected that 99% of seabirds will have ingested it by 2050. But it doesn't have to be this way. Noong una, ang karagatan ay magandang tingnan, malinis, maliwanag, at tila walang hanggan ang abot ng tanaw. Ngunit, sinira ito ng mga tao. Ang karagatan na dating malinis at mapayapa ay unti-unting napuno ng basura at polusyon. Isang araw, may tatlong magkaibigan na nagkatuwaan na pumasyal sa tabing dagat. Habang sila ay naglalakad, kinain nila ang kanilang biniling pagkain. Ngunit, ang pinagbalutan ng kanilang pagkain at ang bote ng soft drinks at tubig na kanilang ininom ay kanilang tinapon sa gilid ng dagat. Lumapit ang isang mag-asawa na nagpapanatili sa kalinisan sa dagat na kanilang pinasyalan. Sinabihan sila nito na huwag magtapon ng basura dahil ito ay nakakasama sa ating karagatan. Kaya naman ay sinabihan sila nito na damputin ang basura na kanilang tinapon at itapon na lamang sa sako na kanilang dinala. Napagtanto ng magkaibigan na nakalimutan na nila ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Kaya naman ay tumulong sila sa paglinis ng mga basura sa tabing dagat. Minsan ay nakakalimutan na natin ang pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Abala tayo sa modernong pamumuhay kaya tila hindi na natin napapansin ang unti-unting pagkasira ng kalikasan sa ating paligid. Nakakaligtaan na natin na ang mga maliliit na aksyon tulad ng pagtapon ng basura sa tamang lugar ay may magandang epekto sa kapaligiran. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng ating kapaligiran, may pag-asa pa kung sama-sama tayong kikilos. At sa tulong ng bawat isa, mabubuo natin ang isang mas maliwanag at mas luntiang kinabukasan para sa lahat. Dapat nating alagaan ang ating inang kalikasan dahil dito natin makukuha ang ating tanging yaman.